Sutaya, your TESDA assessor for carpentry and civil. Today, we'll focus on preparing construction materials and tools. So at the end of this session, you will be able to identify materials, prepare requisition of materials, receive and inspect of materials. Will be the source of information for you to acquire the knowledge and skills with minimum supervision or help from your tutor. With the aid of this material, you will acquire the competence in the and activities. So in this module, you are required to go through a series of learning activities in order to complete each learning content. In each learning outcome or information, sheets, self-checks, and tasks or job sheets. Follow and perform the activities on your own. If you have questions, do not hesitate to ask for assistance from your tutor. We have a different family of tools na naman natin sa carpentry. So, since natapos na natin yung ating discussion about sa different kind of tools na ginagamit natin sa carpentry, mag-proceed tayo sa written test. So, trainees, please get your questionnaire and your answer sheet. Upo ka lang, Bianx. 2, 3, go.
Now we will proceed to our performance part. Given the necessary materials to silicate, the trainees must be able to inspect the tools and arrange them to their position. So please trainees, batiin po natin ang ating supervisor, Mr. Christian. Galaw-galaw, kunwari. Yung materials. Sa village, ibaba niya yun. Now let's move on sa ating strategy. Ngayon, tatanungin ko kayo tungkol sa anuhan So for you, Mr. De La Cruz, how can you ensure the quality and proper fit of the materials we choose for your carpet project? So for me, I will check the quality sa titignan ko muna kung yung gagamitin ko pang shoes is may sira para makikalaman agad kung may problema ba yung gagawin natin para hindi na mahirapan sa pag. How about you, Mr. De La Cruz? Para sa akin naman, sisigurado dito para yung mga gagamitin tools matibay, maayos, tsaka naayon sa kung paano gagamitin. Sa paggamit, sa paggawa, mas magagamit na maayos yung tools. Depende sa kanya. Next is safety questions. With the discuss how do you ensure your work is disorganized and safe? So, bago nga, paano namatay? So, gagawin ko is i-organize ko lang sa mga proper area like this one. Naka-proper area. So, para hindi na rin ako mahirapan sa pagkahan. Tapos sa working area, papanatilihin ko lang yung malinis para hindi Sa maintenance questions naman, regular, what are the potential needs you may encounter from improper materials? So, sa improper materials naman, tulad na matilyo, kung hindi ito yung gagamitin sa paggamit or ibang equipment yung gagamitin, possible na mas malaki yung madamage niya kaysa sa paggamit niya. Ganun din sa gamit, tulad nito, pag hindi ito ginamit or ginagamit sa metal, possible na mabungil siya or hindi ma-cut na maayos. Job role or environment questions. Mr. Reyes, describe your process of organizing materials. So, for on-site nga pa sa job install. So, makikita naman natin na marami yung mga materials na ginagamit na kailangan talaga naka-properly arrange para hindi mahirapan yung mga worker tapos function na rin under Rules and regulations questions naman. Mr. Vidal, what is the OSPC standard for personal protective yung OSS standard naman for carpet, dito yung mga equipment na gagamitin para sa safety ng tulad naming mga trainees or yung mga susunod pa na mga trainees na mag-apply dito sa carpet. Since natutunan niyo na yung competency, maaari na kayo mag-proceed sa next.
Bigay bago niyo yung questionnaire na hingin sa inyo. Ay, hindi ko ipakita niyo kapag Ay, nakapasa tayo sa unit 1. Congrats, pre. Pre, sana tuloy-tuloy na to. Si